Bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at saka ng karapatan ng mamamayan, hindi maubusan ng optimism at pag-asa. Yung mga katulad po namin sa karapatan, kasama po ng mga kamag-anak ng mga bilanggong politikal at ng iba pang nagtataguyod doon sa mga pinaglalaban ng mga bilanggong politikal na matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at saka ng National Democratic Front of the Philippines. Mas malakas naming itutulak ang panawagan para mapalaya ang lahat ng bilanggong politikal, lalo na yung mga consultants at may direktang papel doon sa magaganap na formal peace talk sa pagitan ng dalawang panig, at gayon din yung mga dapat ng mapalaya batay sa makataong batayan, katulad ng mga may sakit, nakatatanda, at yung mga matatagal na po sa loob ng kulungan. Dapat po yung proseso ng pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal ay hindi na dapat gawing komplikado at matagal, no? Dahil in the first place, yung pagkakakulong po ng mga taong ito ay illegal at hindi makatarungan. Nakabatay po kasi sa mga gawa-gawang kaso yung mga sinampa sa mga bilanggong politikal. Pangalawa, questionable ang lahat ng warrants of arrest na in-issue laban sa kanila. Pangatlo, wala akong matibay na batayan yung ebidensya, mga testimonya laban sa kanila. At lahat po ito ay pinakana lamang ng Armed Forces of the Philippines at ng mga nakaraang rehimen na ng aresto at ng kulong sa kanila. Tingin namin po layunin ng Estado na mapatahimik, no, yung mga tao o grupo na nagtatrabaho at nakikibaka para sa karapatan ng mamamayan. Hindi naman po iba yung pinaglalaban ng mga bilanggong politikal, yung pagkain sa bawat hapagkainan, yung lupa na sarili ng mga magsasaka na kanilang sinasaka, yung mga manggagawa at yung kapakanan ng mga manggagawa doon sa tiyak na trabaho at nakabubuhay na sahod. Yung edukasyon at panlipunang serbisyo tulad ng kalusugan na karapatan ng lahat, no, lalo na ng mga mahihirap dito sa ating bansa. Yun po ay lahat ng bagay na pinaninindigan ng mga bilanggong politikal. At kahit na sila po ay nasa loob ng kulungan, hindi po natigil yung kanilang pakikibaka para dito at yung pakikipaglaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya dito sa ating bansa.